For most of human history, people have believed in some kind of spiritual realm that exists alongside the world as we know it. Right, and the biblical authors are no exception. Yeah, for them, the spiritual realm is a different kind of realm than ours. And to highlight that difference, the Bible refers to God's space as the sky or the heavens. Because the sky is really different from the land. It's above and beyond. And up there are shiny bodies that move around. I think of these as flaming gas balls. But when the biblical authors looked up, the stars gave them a way to talk and think about spiritual beings. In the Bible, they're called the sons of God, or the rulers and authorities, or even sometimes the divine council. So that sounds really important. What does the divine council do? Well, they're introduced in Genesis chapter 1, where they're called the host of heaven, that is, the sun, moon, and stars. And there, they're also called signs, meaning that their power and status symbolizes and points to God's power and status. Yeah, so in Genesis 1, God appoints them to rule over the day and night. Exactly. And then later in the Bible, we're told that they were celebrating God's power and creativity when he created the world. Like the cheering section of a game. Yeah, right. There are also stories in the Bible where God invites the divine council to participate in making a decision. Like when they help decide how to bring down the corrupt Israelite King Ahab. Or in the book of Job, where they debate God's policy of rewarding people who do good. So they're like God's staff team. But why does God need a team? If he's powerful enough to create the whole universe, he could surely rule it without any help. Well, he doesn't need them. But apparently, the God of the Bible wants to share authority with others. Oh, right. God shares his rule with human partners on Earth. And so, in the same way, there's a parallel story of God sharing his authority to rule with spiritual partners. Yes, that is, until it all falls apart in a twin rebellion. So you have humans who want to rule on Earth on their own terms. So they start building their own nation using their own definitions of good and evil. Yeah, the famous story of the building of Babylon. But check this out. When biblical authors like Moses or Isaiah looked back at the origins of Babylon, they saw more than just a human rebellion, but also a spiritual rebellion. What was this spiritual rebellion? Well, there were members of the divine council who, like the humans, didn't want to represent God's authority anymore. They wanted to be God, and they rebelled. And so these created beings deceived humans into worshiping them instead of the Creator. And so Babylon becomes the biblical image for the combined human and spiritual rebellion. And so God scatters the people from Babylon into different nations. And in the book of Deuteronomy, Moses says, this is when God also scattered the rebels of the divine council with them. So the nations are handed over to spiritual rulers. Yes, and this is why when the biblical prophets look out at the violent empires of their day, they see two dimensions to all the chaos and injustice. Human rebels who are being corrupted by the worship of spiritual rebels, the idol gods of money, sex, and military power. Yeah, when humans give their allegiance to these powers, it leads to a world like ours. Right, and the best example of this is the story of the Exodus, where we're told that the Egyptian genocide of the Israelites was inspired by Pharaoh and by the gods of Egypt. That's really intense. But it's not the end of the story. When God rescued the Israelites from Egypt and its gods, he invited them to become his covenant partners and learn a different way of ruling the world. And they agree to it, but in the end they don't honor the partnership. They give their allegiance to other gods. And so this leads to their exile in Babylon, where they become slaves once again to a foreign nation and their spiritual rulers, awaiting a new exodus into freedom. And this is where the story of Jesus picks up. He said he was here to rescue the world and take it back from the rebels. Which rebels, the human ones or the spiritual ones? Exactly. For Jesus, it was all connected. When he marched into Jerusalem for Passover, he was announcing the ultimate exodus. He was there to confront and overcome all rebel powers and authorities, and he did it by giving up his life. So this is what the Apostle Paul meant when he said that Jesus disarmed the powers and authorities, triumphing over them by the cross. Yes, Jesus condemned our evil by allowing the rebels to unleash all their hate and evil on him. But then he overcame it with the power of his love and resurrection life. And then Jesus told his followers that all authority in heaven and earth now belongs to him. Now, the ultimate human and divine partner. This is really good news. Yeah, and it's why the apostles started inviting everyone to give their allegiance to the risen Jesus, to discover freedom and a new way to be human.
Now, while Jesus gained a decisive victory over the rebel powers, he didn't destroy them. They're still around, causing problems. Yes, and in fact, they are the problem. The apostles said that humanity's real enemy is never another human. Rather, it's the spiritual powers that animate our cultural idols that inspire hatred, division, and violence. So when I see people hurting other people, behind it is the divine council gone rogue. How do you deal with this kind of enemy? Well, the Apostle Paul said we can resist by putting on the character traits of Jesus like armor, faithfulness, justice, and peace. And he said that our only weapon is the Word of God. That is, the biblical story of good news that Jesus has overcome all rebels with the divine power of his life and love. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa mga sakit na kanyang pinagaling. Hallelujah! Karapat dapat itaas ang kanyang pangalan. In Jesus' name, we are healed. In Jesus' name, we are free. In Jesus' name, we are overcomer. Amen? And in Jesus' name, we are all victorious. And in Jesus' name, enemies defeated. Amen? Hallelujah! Come on, church. Let's praise Him. Hallelujah! Hallelujah!
karapat-dapat na papurihan. Amen? Hallelujah! Mabuti ang ating Panginoon. Araw-araw natin yung nararamdaman. How great our God is. That He overcame sin and death by sacrificing Himself for our sins. He reconciled us. He gave us new life. He is always fighting for us. Salamat, Panginoon. He is always there for us. We are secured, knowing that He wear a victor's crown. Amen! Hallelujah! We are all victorious. We are all overcomer because of Him, because of Jesus. Kaya sa oras na to, let's continue to worship Him, mga kapatid. Ibigay natin ang lahat-lahat sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you. We thank you, Jesus. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear the silent, for you were the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome.
At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Hallelujah, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Now every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. You have overcome the world, Panginoon. We are free to sin and death, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat, Lord. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay ng iyong buhay sa amin, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang pasalamatan. Sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. We are all victorious. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang mapapurihan sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas sa lugar nito, Panginoon. Walang ibang maitataas sa lugar nito, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Amang Diyos. Dakila ang iyong habag at biyaya na dumaloy sa amin. Ang iyong pangalang walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa pagtatagumpay mo, Panginoong Jesus. Hindi ka na hawakan, Panginoon, ng libingan, Panginoon, at kamatayan, kundi nagtagumpay ka, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ang naroroon sa ilalim ng siyol, hindi po kami makaalis. Pero ikaw, Panginoon, napagtagumpayan niyo po yun. Dahil sa ikaw ay banal. Ikaw ay namuhay na matuwid sa mundo. Hindi nagkasala. Nagpapasalamat po kami. May kasaysayan po ang aming pananampalataya sa iyo. Dahil ito, Panginoon, ay dinala niyo po kami sa pagtatagumpay, Panginoon, sa parada ng iyong tagumpay. Pinupuri ka po namin, hindi man po namin masaysay sa dako ng puso namin na natatago na ikaw ang naglagay ng wagas na papuri, pagpapasalamat. Salamat po sa iyong nilayon sa aming buhay. Salamat po na ikaw'y nagtatapat. May mga pagkukulang, kaming lahat nagkulang, hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Pero dinala niyo po kami sa lugar ng kataas-taasan. Sa iyo, Panginoong Yesus, sa iyong presensya. Pinapasalamatan namin ang iyong ginawa sa krus, Panginoon. Ang iyong kamatayan, ang paglilibing sa iyo, at ang pagkabuhay na maguli, lalo't higit, Panginoon, sapagkat nabuhay na maguli ka sa aming mga puso, upang paglingkuran ng kataas-taasan Diyos. Ikaw, Panginoong Yesus, Hari ng mga hari,
Panginoon ng mga Panginoon. At walang makalulupig sa iyo, Panginoon. Salamat po. Gayon din naman po sa amin na iyong kaming tinutulungan sa bawat sandali ng aming mga buhay. At sa bawat laban na aming laban, Panginoon, ikaw po ang humaharap, Panginoon. Tinutulungan niyo po kami, Panginoon, paano isuot ang baluti, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, magpakaligaya po kami sa iyong presensya ng iyong mga salita. Na sa gayon, Panginoon, maiwaksin namin ang mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Maitanyag namin ang iyong pangalan, makapaglingkod kami sa aming kapwa. Sa iyong pangalan, Panginoon, ng karangalan. Hayaan niyo pong manatili kami, Panginoon, sa kapayapaan na dulot ng iyong salita at kagalingan ng iyong mga salita. At kalakasan mula sa iyong salita kung kami lagi nakatuon sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po na marami sa iyong iglesia na pinili niyo po buwat pa man nung una. Upang sa gayon, Panginoon, ilagay, Panginoon, ang mga gawang dapat namin lakaran na inihanda niyo po buwat pa man nung una. Kaya nga po, Panginoon, hindi pa man namin napapakinggan ang mga aral. Hayaan niyo po, Panginoon, hindi lamang ito tuntunin, kundi ito'y biyaya na nasa sa aming pusong tatanggapin, Panginoon, na may kagaanan, Panginoon. Salamat po na marami, pinupuri ka na po namin, dinadakila sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Enoch. Blessed morning po sa atin lahat. Thank you, Lord. May biyaya po tayo na mag-aral sa salita ng Panginoon. Sige po. Umayos na po tayo, mga kapatid. Okay, balik po tayo sa ating aralin. At ang ating pag-aaral ay ang Iglesia ng Diyos na buhay. Ephesians chapter 1 to 6. Tayo po ay nasa chapter 6 na po na pag-aaral. Ang keywords po natin ay ang kawal, mga kawal. Tayo po ay mga kawal. Una po, ang kawal sa chapter 6 ay ang mga anak. Sumunod na kawal ay ang mga magulang. Sumunod na kawal ay mga alipin. Alipin na merong amo. At kasunod po nitong mga alipin na ito ay yung alipin na tagapaglingkod sa iglesia. Naalala niyo po? Naalala niyo po ba? So, meron pong tagapaglingkod sa mga boss. Meron tayong mga boss, nangangamuhan tayo. Pero meron din naman naglilingkod sa gobyerno. Napag-aralan po natin yan. At may naglilingkod din po sa iglesia ng Diyos na buhay. Gaya ng mga pastor. Amin po ba? Mga leaders, tagapangaral. So, hindi lamang po yun, marami pong tagapaglingkod. So, ngayon, at kung tayo naman ay namumuno, o tayo'y boss, ibig sabihin dyan, tayo din kasama sa pagiging kawal. Gayon din naman na sinasabi doon. Kung paano yung alipin ay ganon sa kanilang mga amo, gayon din naman yung mga amo sa kanyang mga nasasakupan. At gayon din tayo mga leader ng church. Dapat ganon din ang pagtingin po natin sa kanila. Amen po ba? At kawal po yan, pero gusto ko pong ibalik sa chapter 5. Kasi hindi na natin na-mention po ito na maaari siguro ngayon ang tamang panahon para ma-realize natin bakit nasama ang chapter 5. Ang chapter 5 po ay tungkol po ito sa kasalan, di po ba? Ang ikakasal ay ang lalaki at ang babae. At ang church at si Jesus Christ, di po ba? Kakasal po yun. Pero nag-example po doon ng mag-asawa. Lalaki at babaeng mag-asawa. Sila po ay kawal din. Kasama po ito. Contextually,
ito pong chapter 5, connected po yan sa pagiging kawal ng chapter 6. Kaya nga Ephesians, ang sulat sa Epeso ay sa iglesia ng Diyos sa buhay, kundi ito'y kompleto na tao. Nariyan yung mag-asawa, naandyan yung anak, naandyan yung ama. Kasi number 1 po, kaya chapter 6, number 1 po talagang dapat na tagapanguna, lalaki. Kaya sa lalaki sinasabi yon. Kayong mga ama, specifically kayong mga ama, sinasabi po doon. Pero ang babae hindi inaalisan ng sa paglilingkod. Ang babae ay nagpapasakop para tagapaglingkod. Amen po ba? Amen po ba? At yung mga alipin at amo, sila po ay mga frontliner. Sila po'y nangunguna para lumaban sa takbo ng mundong ito. Bilang isang Kristiyano, nawa makuha natin ang tunay na mensahe sa context ng Ephesians. At maybe, maaaring balik-balikan natin ang context ng chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, to 6 hanggang 6 sa ating pag-aaral. Napakahalaga po nito. Connected po lahat yan kasi sa panahon ngayon, hindi pa tayo naikakasal sa Panginoon. Engage tayo pero wala pa nangyayari doon sa taas na tayo kakasal sa Panginoon. Na-engage po tayo sa Kanya, niligtas na po tayo. Pero nandito pa tayo sa labanan. Tayo'y inaayos, pinapaganda para pagharap natin sa ating Panginoon ay wala na po tayong kapintasan. Amen po ba? So, mahalaga po yun. In Ephesians chapter 6 verse 11, ito ay natin pinag-aaralan sa ngayon at pinuntahan po natin yung verse 10 muna. Kaya pangalawang part po ito, pero babasahin ko po muna ito. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So may kalaban po tayo. At verse 3 and 4 ng 2 Timothy chapter 2, hindi ko po iwawala yan sapagkat yaan po yung tunay na mga kawal ni Kristo. Ang tunay na kawal ni Kristo, una, verse 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan. Meron pong tiisin sa kanilang paglilingkod. Naglilingkod ka man, anak ka, naglilingkod ka sa magulang mo. May tiisin. Ikaw, ama, may tiisin ka rin. Iba-iba ng ugali po eh. Di po ba? Pero dapat makita yung buhay na Diyos sa buhay natin, paano maglingkod sa mga alipin at sa mga amo. Tingnan po natin, magtiis gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Number 1 po ang pagtitiis. Kasi ang bagay na yan, pupuntahan natin sa mga susunod. Yung pagtitiis. Verse 4. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya ay kalugdan niyong nagtala sa pagkakawal. Remember, sinasabi natin na ang buong sanlibutan ay nasa kandungan ni Satanas. Naalala nyo? 1 John chapter 5. Nasa kandungan, ibig sabihin, pag doon ka pumunta sa lahat ng kinahumalingan ng mundo, makinig kayo mabuti, yung worldly system, naandong ka na, i-compromise mo yung pananampalataya mo, kakainin ka nun, paglalaroan ka. Can I hear amen? Kaya kailangan natin na lumayo dito. Huwag tayong makiayon. Mahalaga po yun. Ito yung kalaban po natin eh. Ito yung ginagamit ni Satan. Si Satan is definitely defeated. Nasettle na yung ating sin. Yung ating mga kasalanan ay napatawad na. Tayo'y ligtas na. But meron pa tayong kalaban. Ang kalaban natin ay ang mundong nakikita natin. Yung mga system dito na nakikita natin na nasa kandungan ni Satan. Kaya yung eye natin, dapat ito'y matuwid. Pag-aaralan po natin sa susunod yan. Tignan natin kung paano natin pupuntahan yan at magugulat po tayo kung gaano kasystematic ang pagtuturo ni Paul. At dito tayo bibigyan ng karangalan ng Panginoon pag tayo ay hindi nakikihalubilo o sumasama sa mga makamundong tao. May mga sinasabi kasing worldly Christian.
Di po ba? Totoo po yun. Kanta-kanta tapos si party-party. Di po maganda. Isa lang ang dapat paglingkuran. Ang Panginoon lang. So puntahan po natin, ito po'y spiritual warfare. Ang kahuli-huli ang kalaban natin, hindi lamang ang mundo. Ang sarili natin. Kaya kalakip sa buhay natin ang pagtitiis. Pag hindi ka nagtiis, matatangay ka sa mundo. Ang kalaban natin talaga sarili. Na pag-uusapan natin sa susunod yan. Pero sa part 2 po tayo, ito'y paghahanda. Kaya sinabi kong paghahanda, pangalawang paghahanda po ito. Unang paghahanda na sinasabi po natin ay, finally, brethren, be strong in the Lord and the power of His might. So magpalakas tayo sa Panginoon. Paghahanda, unang part po yun. At yung kanyang kalakasan, tumingin tayo sa kanya, sinasabi ko. Pag hindi tayo tumingin sa Panginoon, mahahawa tayo sa mundo. Kung gagaya rin lang tayo, ba't tayo sa mundo gagaya? Ba't tayo mag-idolize sa mundo? Binanggit ko po yan, ang ating gayahin ay ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa kanyang kalakasan nagmumula. The power of His might. In verse 11, tatlong pag-aaral ang ginawa po natin. Yung isuot ninyo ang buong kagayakan o buong kasuotan ng Diyos sa Diyos. Kaya pag tumitingin ka sa Panginoon, makikita mo ang nangyari kay Jesus Christ, kung paano siya nagsuot para nagtagumpay sa mundong ito, nagagayahin natin. Amen po ba? Kailangan magsuot dahil tuloy po natin yung pangalawa, that we may be able to stand o nakatayo upang tayo matibay na makatagal. Ibig sabihin, yung wala man lamang ikaw bahid ng tama. Sinong gusto rito yung walang tama? Hindi nakaporma ang kaaway. Hindi nakaporma ang mundo na ginagamit niya. Hindi nakaporma yung mga tactics ni Satan. Sinong gusto mangyari yon? Kaya itong pag-aaral ito napakahalaga. At pangatlo po, yung mga lalang, yung mga devices, yung mga travesti na sinasabi po natin, yung panluloko niya. Akala natin okay, pero lulukuhin niya tayo. Alam na natin yung mga pakana. Dapat alam natin. Dito tayo pumunta yung mga lalang ng diablo o wiles of the devil na sinasabi po natin dyan, sa Griego po yan yung metodia. Method po niya. Yung mga pamamaraan po niya, yung mga tricks, mga trickery niya na pinag-aralan natin nakaraan. So ito pong pag-aaral sa ngayon, nasa huling part na po tayo. Ito pong sinasabi natin, ang pakana o wiles niya, o lalang ng diablo sa mga anak niya, pinag-aaral natin nakaraan yan, at ngayon naman, ang mga pakana niya sa mga anak ng Diyos. Meron siyang, bagamat sa mga nauna, kasi sa kanya na yon, niluloko niya palalo, pinaglalaroan niya palalo. Diba? Yung pangangaral, hahadlangan niya, aagawin niya. Pero sa mga Kristiyano, hindi na maagaw yun eh. Pero may gagawin siya na ating pag-aaral sa ngayon. Sa mga anak ng Diyos, una, napag-aaral natin nakaraan na ang Diyos ay nagtanim ng binhi na mabuti. At yung kaaway, nagtanim din naman ng binhi, yung mga kanya. Diba, ang ginawa niya nga, naglagay siya ng mga tagapagturo din sa pulpito, diba? Para dayain yung mga sa kanya, diba? Amin po ba? At gayon din naman, nagpapapasok din po siya, babasahin po natin mamaya. Notice, ito po yung nilagay ko po dyan, Satan influences Christian by, ito po yan. Paano niya tayo ini-influensyahan, tayo mga Kristiyano, ano-ano ito? Yung ginagawa niya, na maaring ito'y malakas na influensya na hindi natin namamalayan, na maaring mapunta po tayo doon. Para ma-influensyahan niya tayo. Una, creating doubt. Ang ginagawa ni Satan, maglalagay siya ng pagdududa. Kasi yung salita ng Panginoon, pag naitanim sa atin yan, siguradong tatanggap yan.
Kasi may Holy Spirit tayo. We are the temple of God. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag iyan ay pumasok, yung word na tinanggap mo sa iyong tenga na meron kang spiritual ear, tatanggapin ng Espiritu mo kagad yan. Kakainin po talaga yan. Magiging sistema na yan. Anong gagawin ni Satan? Hindi niya naman kaya agawin yun eh. Kasi malakas ang persa nun. Ngayon, ang gagawin niya, maglalagay siya ng doubt. Paano siya maglalagay ng doubt? Sa mga aral na natutunan natin sa Panginoon, sa mga aralin natin, ang sasabihin, totoo ba? Minsan nga, sabihin sa iyo o kung ikay Christian, ako naranasan ko po yan o ikaw ba talaga tinawag ng Panginoon? O ba't nagkakaganyan ka? Talagang tinanggap ko yun, nag-doubt ako. Sinabi ko sarili ko, Panginoon, tinawag niyo po ba ako para mangaral? Tinawag niyo po ba ako para maglingkod sa iyo? Para ipahayag. Nag-question ako sa Panginoon din noon. Dumating ang time yun. Yan ang ginagawa niya para magduda ka. Yan ang ginagamit niya. O, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano. Yung ang pamilya mo, ganun pa rin. O, di ba? Magdadoubt ka na, di ba? Hello? O, pray ka ng pray sa mga kamag-anak mo para maligtas. O, pray ka ng pray doon sa mga kakilala mo. Hindi mo naman madala. Magke-create ng doubt sa iyo yan. Ano po nangyari kay Eva? Si Eva ay hindi makasalanan. Maayos po siya. Paano tinwist ito ni Satan? Si Adan, inutusan siya na huwag siyang kumain. In Genesis chapter 2. Makakain nyo ang lahat, huwag lamang diyan sa pagkaalam na mabutit masama. Sa sandaling kumain kayo niyan, sabi niya, siguradong walang pagsalang mamamatay ka. Yun lang ang command. Pero pagdating na kay Eva, ano nangyari? Totoo ba? Sabi niya, ni Satan, di ba? Sa pinakatuso sa lahat ng nilalang. Ayon po dyan. Ikukwento ko na lang po ng konti. Sabi niya, makakain naman, huwag kayong kakain ng mga lahat. Kasi sabi sa kanya, huwag kayong kakain ng lahat ng mga bagay na yan. Isa lang naman ang sinasabi ng Panginoon, pero dinadaya na siya. Ang sabi kaya kapatid, para maintindihan po natin, buksan po natin Genesis chapter 3, verse 1 to 5. Para maintindihan natin paano nanloloko si Satan. Okay, meron po tayo dyan kapatid. Genesis chapter 3, verse 1 to 5. Ayan. Sabi niya, totoo bang hindi nyo pwedeng kainin yung mga yan? Sabi niya, ang ahas nga ay lalong tuso sa alinman sa mga hayop na sa parang nalikha ng Panginoon Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinman? Nilahat na yan Nilahat niya na. Si Satan, ang doktrina niya, merong kahalo. Ang sinabi lang naman talaga ng Panginoon na huwag kang kakain ng pagkaalam ng mabutit masama, yung punong kahoy na yan. Iisa lang. Pero sinabi, alinman dyan? Totoo ba? Nagke-create na po si Satan ng doubt kay Eva. Totoo ba? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinman? Take note dyan sinasabi niya dyan, ng punong kahoy sa halaman ng kahit alin dyan, di niya ba pwedeng kainin? Parang kinukuha niya na yung attention ni Eva. Ito po ang sabi. Si Eva naman sumagot. Ito sabi niya. Pinasok niya na-entertain po niya. Pag in-entertain natin yung mga wiles ni Satan, papasok ka sa mga silo. Sinabi niya, pumasok na si Eva. Ang sabi ni Eva, at sinabi ng babae sa ahas, ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Verse 3, ito po. Makakain naman kami. Nag-ano siya kumbaga sa parang hinayaan niya magkaroon sila ng conversation. Hinayaan niya, pinahintulutan niya, hindi niya kaagad pinutol. Verse 3, dadapat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hipuin. So ano na naging thinking ni Eva? Huwag nang hipuin. Sabi lang naman ng Panginoon, huwag kakainin. Di po ba?
napatungan na ni Eva kasi nga hindi siya wise doon sa pakipag-ugnayan o pakipag-conversation doon sa mga pakana ng dyablo. Huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Kasi saan magsisimula yan? Makita mo lang eh. Diba? Totoo yun, pero ang unang utos, huwag kayong kakain. Kasi pag sinabing huwag humipo, ibig sabihin, may intention ka na. Nagkakaroon ka na ng kaisipan na intentionally na po pwede mong hipuin. Kasi sa sandaling ito, ipuin mo, ano mangyayari? Kakainin mo na. Amen po ba? Kaya ako, may mga joke ako eh. Yung unggoy, bago naging unggoy, pinainan ng saging yan eh. Wag mong kakainin yan, ika. Sabi ng amo, kasi gagawin talaga kitang maayos. Habang nakikita niya, hindi ako kakain yan. Nung naninilaw na, parang saging na nga Diba? Pandaraya, di po ba? Kaya pag nakatingin ka sa mundo, madadaya ka. Amen? Naamoy na, mabango amoy saging na talaga. Saging na, di ba? Kasi yung appetite natin, nakukuha yung attention. Pero pwede naman siyang kumain eh. Hello? Makakain nila lahat, wag lang yun eh. Di ba? Anong iaatakihin niya? Kasi kaya gumagala siya, siguro baka pwedeng humanap pa siya ng ibang prutas na masarap-sarap. Kagagala, wala yung kanyang tagapanguna. Ano nangyari? Nadali siya. Amen po ba? Verse 4. Sabi niya po, sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yun na. Pinasok ng doktrina talaga na, hindi naman kayo mamamatay kasi sinungalingan na. Ginawa niya ng sinungaling ang Diyos. Take note, ginawa na niyang sinungaling ang Diyos. Bakit kaya? Kasi naalala niyo si Satan ay adversary, kalaban ng Diyos. Di po ba? Yung kanyang panlulukot, pandaraya, paninira, accuser, sisirain niya talaga ang likha ng Diyos. Yung plano ng Diyos, wawasakin niya talaga. Kaya pag hindi tayo maingat, matatangay tayo. Gaya ni Eva. Huwag tayong titingin sa iba. Tumingin tayo sa Panginoon. First part. Tumingin tayo sa biyayang kalakasan na sa Panginoon. Siya lang ang meron nun. Huwag tayong tumingin kung kani-kanino. Kaya para hindi tayo madaya. So yun, sinabi niya po yan, hindi kayo mamamatay. Kumbaga sa sinasabi niya, sinungaling ang Diyos nagsabi sa inyo. Magkikreate siya una ng doubt para ikay magtiwala na sa sasabihin niya. Si Eva, pumapasok na siya doon sa lugar na para bagang kinakain na siya ng sistema ng pandaraya ng dyablo. Parang totoo nga yata Doubt na, di ba? At verse 5, sinabi niya po dito, sa pagkatalastas ng Diyos, ito na, dinagdagan na, panluluko. Sa pagkatalastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata. Ang lagay ba, ang mata namin ay bulag? Kasi si Satan, binanggit ko nakaraan, siya yung bumubulag. Para hindi sumilang ang Ebanghelyo, Korinto, di po ba? Bubulagin niya ang tao para matabunan yung paningin sa Diyos na totoo at tama. Ano nangyari? At kayo magiging parang Diyos. Wow, pride of life. Di ba? Lust of the eyes. Wow, ang ganda Sabi ni Eva siguro, ang ganda naman pala nito, pinagbabawal. Parang titingin-tingin lang siya. Naandyan si Satan. Di ba? Tapos yung lust of the flesh, gusto nang kainin. Di po ba? Dinuktungan na ngayon ni Satan, magiging Diyos ka pag kinain mo yan. Hindi ka mamamatay. Magiging katulad ka pa ng Diyos. Tignan mo ang pag-uudyok sa atin dito sa mundo. Ikaw ay magiging maayos, gaganda. Kita niyo yung mga preaching sa ngayon. Mga kapatid ko, mag-ingat po tayo.
Hindi po pwede yung ganyan ka. Dapat ikaw na yung pinaka-executive. Wow. To the point, ang tawag diyan, makikipaghagaran ka doon sa mga mahuhusay talaga. Minsan, i-compromise mo na pananampalataya mo para makuha mo yung rurok ng tagumpay na sa inakala mong yun ang tunay na rurok ng tagumpay na purpose ng Diyos sa iyo. Many Christian napopolpo sa ganyan. Hanggang sa sisiraan na nila yung kasama nila para maangat sa pwesto. Di po ba? Pandaraya ni Satanas. Magke-create muna siya ng doubt hanggang sa mapasakay ka na sa silo, hanggang pasukin mo yung pride of life. Oo nga, titindig ako. Diyan na po si Lucifer eh. Tatayo ako sa bundok, maging banal ako, nawala ang Diyos. Kaya nga, apart from God, we can do nothing. Can I hear amen? Kasi man is totally depraved. Even sa creation, sa perfection na ginawa ng Panginoon sa tao, kasi sila'y depraved pa rin. Why? Bakit depraved sila? Dahil sila ay meron lamang na wisdom dito sa mundo, not doon sa divine wisdom na meron ng Diyos, na kailanman hindi magkakamali. Kaya kailangan ng taong laging nakadikit sa Panginoon para hindi magkamali, para hindi magkasala. Idikit lagi ang salita ng Panginoon. Amen. Tingnan po natin yung nangyari po dyan. Sabi, at kayo maging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Wow. Doubt, nagkikreate ng doubt. Creating doubt ang ginagawa ni Satan sa mga mananampalataya. Pangalawa, may naintindihan po ba kayo? Huwag po kayo magpapahulog sa mga pag-aalinlangan, pagdududa. Pag sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, absolute truth po yung gagawin niya po yun. Pag isinuot niyo po ang salita ng Panginoon, malakas ka, nakatayo ka. Sa mga pakanan ng dyablo, nakatayo ka. Hindi ka kaya pabagsakin. Kumbaga sa isang tira niya, not counted. Not counted. Di ba, basketball player kami. Tumira, may illegal na ginawa not counted kasi gumawa ka ng hindi maganda. Di po ba? Ngayon, kay Satan naman, not counted din siya. Bakit? Gumawa ka na mabuti. Sinuot mo ang salita ng Panginoon. Hindi siya naka 1 point sa'yo. Pero di ba tayo mga Kristiyano, ang dami natin failure. Di po ba? Sana tapos na po yun. Sana matapos na po natin yon. Alam na natin yung mga pakanan ni Satan at malalaman pa natin yung mga pakanan niya. Creating doubt, pangalawa, ang ginagawa niya sa mga anak ng Diyos bilang iglesia ng Diyos na buhay, pangalawa, persecuting. Hindi ka madali sa doubt o para ikaw magdalawang akala. Diba sabi ng Bible, diba? Yung namamangka na parang may dalawang akala, sinisiklot-siklot ng hangin, diba? Diba? Dalawang pag-iisip yun eh. Pero pag may salitaan ng Panginoon, di ka mag-aalinlangan, diba? Ngayon, di ka na madali. Hindi ka madali ni Satan doon sa mga bagay na parang pandaraya sa salita ng Panginoon. Kasi ang merong anointing, makinig kayo mabuti, hindi madadaya lalo sa doktrina. Hindi kailanman madadaya. Yung tunay na mga pinili. Pangalawa, ang gagawin niya, ipe-persecute yung mga Christian. Kaya maraming mga apostol, lahat ng mga apostol nagkandamatay dahil sa pangangaral. Even the prophets, the Old Testament prophets, ano pong ginawa sa kanila? Pinagpapapatay po sila. Nagtatatago sa gubat, sa mga yungib. Ang mga apostol, pinersecute. May nilagari. May inilubog sa kumukulong mantika. Para hadlangan sila eh. Walang magawa si Satan kasi bakit? Suot-suot nila yung buong baluti na ibinigay ni Kristo sa kanila. Anong gagawin niya ngayon? Ipe-persecute, gagamit siya ng mga niya.
Kaya nga, sinasabi natin, binanggit ko nakaraan, lahat po ng mga politicking dito sa buong mundo, hawak-hawak ni Satan yan. Mga politiko. Ginagamit din yan para i-persecute yung mga true Christians. Si Jesus Christ, paano siya pinersecute? Di po ba? Yung mga politiko, even sa churches may politics. Mga Sadducees and Pharisees. Yaan yung nagsabing ipako yan. Hawak kasi ni Satan yan. Kaya ipe-persecute niya ngayon ang mga Christian. May pinugutan ng ulo, ibiniti ng patiwarik, para lang sa pangangalat makaabot sa atin ito. Kasi napakahalaga nito. Ngayon lamang masabi lang ng kapitbahay natin sa atin sisimba ka na naman. Diba? Baka lumagpas ka na ng langit. Simpleng salita lang yon. Mahihiya ka na, magtatago ka na, patago ka ng dadaan doon sa kanila. O kaya iiwas ka ng daanan para magsimba. Takot ba tayo ma-persecute? Takot ba masabi ng kaibigan natin? O kaya eskwela natin, katrabaho natin tayo Kristiyano? Kaya hindi ka nakapag-share ng gospel. Kaya hindi mo masabi man lamang may patotobong mabuti ang Panginoon sa iyo. Di po ba? O kaya may mga sakit sila at may karamdaman, di mo man lamang mapag-pray. Baka kasi masabi nila, Christian ako, hindi ko pag-pray yan. Di po ba? Sayang ang ibinigay sa iyong mga kamay na blessing para sa kapwa't maluwalhati ang Panginoon. Huwag tayo matakot. Kasi talagang totoo, kaakibat sa atin ang persecution. In 2 Timothy chapter 3 verse 12, ito po ang sabi. At lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan na na kay Kristo Jesus, ito po siya, gusto nyo magpatuloy para ang kabanalan na sa'yo pagyamanin. Isang salita, mapagyaman nyo. Mangyayari po yan kasi totoo ang tumawag sa inyong banal na kayo'y magpapakabanal talaga. At sabi niya ay mga babata ng paghuhusig, daranas ng paghuhusig. Nasubukan nyo na bang nasabihin na parang may sapi ka? Ako, naranasan ko na po yun. Pero hindi ko inaano yun. Hindi ko tinatanggap na may sakit. Tinatanggap ko yun dahil alam kong totoo ka. Totoo ako. Kasi lahat ng mga na kay Kristo uusigin. Amen. Si Jesus Christ niya, gumawa na ng himalay, sinasabi pa sa kanya, sinasapian ni Beelzebul. Di ba? Tayo pa kaya, karaniwan lang tayo. Sasabihin sa iyo ng mga barkada mo, huwag ka na magsimba, ang baduy mo. Di ba? Sasabihin ng kaibigan mo, pamilya mo, minsan asawa mo pa. Ikaw na lang kasi ang pangit sa akin yan. Ikaw naman, syempre, mahihiya ka. Diba? Kasi ang hirap kasi na magkaroon ka ng kasambahay na magpe-persecute, yan ang pinakamahirap. Si Jesus Christ, hindi nakalusot po dyan. Hindi naman naniwala lahat ng kapatid niya sa kanya, di po ba? Pero dumating ang time na nabuhay na magulo siya, nagtiwala na. Amen po ba? Hanggat wala nakikita ang pruweba, hindi magtitiwala sa iyo yan Pero pag nakikita ang pagbabago at pagkabanalan sa buhay mo, magbabago rin yan pagdating ng time. Amen po ba? Nakaakibat na sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita at pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo, Matthew po yata yan, sabi niya dyan, walang propeta ang tinanggap sa sarili niyang bayan. Sino nakakilala sa atin? Halimbawa ako sa Saba, ito sa Saba. Alam nila yung dati kong buhay, paano sila maniniwala? Ipe-persecute talaga nila ako. Pero may ilan diyang maniniwala. Bakit? May nakita sa buhay mo. Di po ba? Pero mas marami ang magpe-persecute sa iyo. Amen po ba?
Hindi nila nakita yung pagbabago. Ang nakita nila ay dati mong buhay. Okay lang po yun. Mahalaga nagpapatuloy ka. Kasi kaakibat na yun. Si Paul, pinersecute ng una, na may persecute siya ng mga Christian. Ngayon siya naman ang pinepersecute. Nung panahon niya nangangaral siya. Ipapakulong siya, lalaya siya, mangangaral na naman, makukulong na naman. Diba? Kasi kasama na yon ang pagtitiis. Yan po kasama sa pagtitiis natin. Kaya yan po yung nakakibat na sa mga totoong na kay Kristo. Kayo po makakaranas niyan. Pag naranasan nyo yan, huwag po kayong sumumpa sa kanila. Ipanalangin nyo po sila. Amen po ba? Hindi tayo tinuruan ng Panginoon para mag-curse. Tayo'y naging Kristiyano para mag-bless. Even sa ating mga enemies, pagpapalain po natin sila. Kung sa sandaling ang Panginoon tinugis siya, pinapako siya, kung ang huling salita niya, parusahan niyo sila Panginoon, patay tayong lahat. Pero anong sinabi niya? Patawarin niyo sila. Panginoon, Ama, patawarin niyo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Esteban ay gayon din. Kung si Esteban ay hindi nagpatawad, walang Pablo na nagbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Kasi si Pablo yung nanguna po doon para hulihin si Esteban. Ang tawag diyan, yung kapangyarihan na nagpatawad. May epekto po yon sa mga pinili. Amen po ba? Napakaganda nito. Persecute, ano na yan? Kumbaga sa natin, nakakabit na sa atin yan. Pangatlo, bilang, siguro, I don't know, huli ko na ba to? Pero sabi niya rito, pangatlo, Satan influences Christian by creating doubt, persecuting. 3, hindering service. Ang gusto niyang gawin, kasi hindi niya tayo mapag-alinlangan eh. Hindi niya tayo kayang pagdudahin sa mga aral ng salita ng Panginoon. Pero may mga baby Christian, madaling madaya. Para silang sinisiklot-siklot ng hangin yung kanilang pananampalataya. Kaya kailangan nila ng guide. Kailangan nila ng mentor. May mentor sa kanila. At sabi niya po dito, hindering service, ibig sabihin, hahadlangan niya. Mangangaral ka? Gagawin yan. Para ikay hadlangan. Para ikaw ay hindi matuloy pangangaral. Kasi ang dala-dala mo, buhay eh. Ang dala-dala mo, makapangyarihan, makapagliligtas na ebanghelyo ng Panginoon. Na sino mang sumampalataya para iligtas ng Panginoon. O, tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Ang nangyari po niya kay Pablo, sabi niya, sapagkat nasa kaming pumarian sa inyo, ibig sabihin, si Pablo gustong pumunta sa mga taga-Thessalonian. Ang Thessalonian ay sakop po ito na Rome, at ito yung ang probinsya niya ay Macedonia. Ang Thessalonica. Province po yan ng Macedonia. Naandyan po yung Thessalonica. Mga Thessalonian, nandiyan po, tinuturuan po yan ni Apostle Paul. Kasi po nangaral po siya dyan, matapos siya nangaral, ang tawag dyan yung 3 days, 3 Sabbath days kung tawagin, Acts chapter 17 na pinagmulan yan eh. Yung nangaral siya dyan. Kumbaga sa meron pong pag-aaral siyang ginawa na may Sabbath kasi ng Muslim, may Sabbath po ng mga Hudyo, at may Sabbath po ng mga Romano o mga Gentiles. So 3 days siyang nangaral sa sinagoga at doon nagtitipon bawat araw yung iba-ibang grupo. So nangaral po siya doon, pero parang ang pangangaral niya doon dahil medyo naputol kasi nga may humahadlang. At ito po sabi niya, ako si Pablo na minsan at muli at hinahadlangan kami ni Satanas. Ang kasama niya dito ay si Timoteo. Ito po yung tinuruan niya si Timoteo para magturo po dyan. Sinugo niya rin po yan dyan sa Thessalonica.
at si Silas, kasama rin po ni Pablo po dyan. Ang ginawa sa kanila dito, yung tagapanguna nila doon, ang tawag po dyan, ano bang tawag dyan? Yung parang taga-akay ng tao, nag-organize ng pagkitipon. Yan, tawag dyan. Ang pangalan niya sa chapter 17 ng Acts, si Jason. Yan, taga-organize. Ang ginawa doon, kaya premature yung pag-aaral nila, gusto niya ni Pablo tumagal doon. Kaya umalis si Pablo doon, ang nangyari po, si Jason hinuli sa pangangaral kasi ni Pablo. Yung taga-organize, ang bigat kasi niya kasi taga-doon ka, taga-Macedonia ka, tapos ikaw pinuno pala dyan para maipon niya na yung mga grupo ng mga manampalataya, ng mga taliwas sa pagtuturo ni Apostol Pablo, kakalabanin niya. Pinakulong si Jason, tumaka sila Pablo. Kaya eto, nagsulat si Pablo sa mga taga Thessalonica na naroroon siya sa Corinto. Si Paul ay nasa Corinto. Kaya siya nahadlangan, sabi niya, kasi bakit? Kasi nandito na ako sa sayang to. Ang ginawa niya, sinugo niya si Timothy. Siya po yung nagturo po doon. Okay. Mahalaga po yan kasi sinasabi po rito, talagang merong humahadlang. Si Satan, to the point na huwag kang mangaral kasi napakahalaga at mabigat ang aral mo na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya. Kaya ayaw na ayaw niya. Kita niyo ba, napapansin niyo ba, pagka may Bible study, parang ayaw dumalo? May humahadlang. Kung kailan may Bible study, nagkakaroon ng problema. Di po ba? Hello? In-invite niyo si pastor. Baguhan kasi may makikinig. Halimbawa na doon sa sa barangay kasi maraming dapat manampalataya doon. Hahadlangan. To the point yung taga-organize po doon, mawawala. Kasi nagkasakit. Mga ganon, di po ba? Kaya nahihiramen. Yan ang trabaho niya. Hahadlangan niya yung lingkod ng Diyos para makapangalan. Nagplano ka, alam mo, meron ka schedule doon, ay gagawa ng paraan din yung Satan para mahadlangan. Pero huwag kang mag-alala, may tamang panahon. Amen? Huwag ka lang tumigil. Kung saan ka nila ng Panginoon, bagamat may hadlang, pero alam natin, ang Panginoon may perfect time. Inaalaw kasi ni Lord dyan para makita yung pagkitiis natin. Minsan kasi gigil na gigil tayo. Hindi kailangan ko ng mga may hadlang Diba? Dapat tayong makaintindi. Pero sinasabi natin, hindi po sinasabi rito, kaya palang hadlangan ni Satan yung paglilingkod mo Hindi po yon. Ang sinasabi rito, gumagawa siya ng daan para kahit papaano ikaw ay mahadlangan. Pero hindi mahadlangan ang paglilingkod mo. Kahit saan ka mapadpad, maglilingkod ka sa Panginoon. Kasi si Paul nasa Corinto, naglilingkod pa rin siya. Ibig sabihin, mahadlangan yung panahon para kami makarating. Amen po ba? Kaya kasama po sa ating buhay yan, yung ang dyablo ay naghahadlang sa ating mga gawain. Amen po ba? Dadami yung iisip-isipin mo para mawala yung unang focus. Amen. Pang-apat, siguro panghuli po ito na ating pag-uusapan. Pang-apat, infiltrating the church. Pag sinabing infiltrating, ito po yung gumagawa siya ng paraan na maglalagay siya ng mga false teachers. Kumbaga sa matuwid yung pangangaral doon, maganda yung nila doon totoo yun Gagawin niya, magra-rise up po siya ng papasok doon. Para i-deceive niya yung naroroon ng mga anak ng Diyos. Para mahaluan. Hello? Ang gagamitin niya yung mga may aral. Hindi naman siya, kita nyo, maraming mga philosophy sa mundo. Mga great philosophy sa mundong ito. Yan minsan ang ginagamit para ang salita ng Panginoon ay matwist. Makipagdebate, makipaglalaban. Kasi gusto niya labanan yung Panginoon Magpapasok po siya sa church.
ng ibang katuruan. Although, ang salita ng Panginoon, maayos. Di po ba? Perfect po ito. Ngayon, pag hindi gumagamit ng ibig sabihin dito, ng context, hindi niya alam ang context, madadaya tayo. Amen po ba? Salamat, Pastor. Nagturo tayo dito. Naturuan kami dito, Pastor. Kayo po nagturo po sa amin. Kung paano magturo ng salita ng Panginoon. Nadagdagan ang kaalaman natin. Hermeneutics. Di po ba? Napakaganda. Yan po'y science and art para ilabas ang true meaning of the Bible. Hindi basta-basta binabasa. Amen po ba? Magdadala siya dyan ng mga philosophy. Misa sasabihin pa sa atin dyan. May na-encounter po ako niyan eh. Ang Diyos ba kawangis natin? Oo. Di ang Diyos ay may puwet din. Lulukuhin ka talaga. Oo, naranasan ko po yan. Sabi ko sa kanya, ito po sinabi ko sa kanya, kawangis natin ang Diyos sa Espiritu. Amen. Parang binababoy niya. Di po ba? Di ang Diyos pala ay may puwet. Di ba ang sama? Kasi kawangis mo eh. Di po ba? Lolokohin ka. Eto po, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 11, 13 to 15. Infiltrating the church. Papasukin niya yung mga matutuwid na church. Kaya minsan nangyayari po ito at may nangyayari nga po talaga, totoo po ito. Noong una, ang ganda ng pamantayan at pananampalataya ng church. Ngayon yung dumating yung alam ni Pastor to, kinukwento nga ni Pastor sa amin to eh. Pumasok yung prosperity teaching na divide ang church. Di po ba? Kasi pinasok po sila ng ng katuruan na mali. Tinanggap nila yung katuruan at ito'y parang kinain na ng sistema nila. Pero yung mga matatanda sa church, sabi ni Pastor, hindi ko po alam yung pangalan nun, yung matatanda sa church na yon, bumukod sila. Kasi hindi po sila matangay eh. Ang naiwan po doon, yung mga namahala, yung mga may pangangaral na mga ibang pangangaral na hindi Ebanghelyo ni Kristo. Yung mga bata. Kaya mga bata madaling matangay. Ingat po tayo. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Pinapasok ang mga churches, even sa panahon ni Apostle Paul ito sa Corinto. Yung pinangaralan nila, pinapasok po iyan ng mga false apostle. False teachers. Pinapasok po sila. Mandarayang manggagawa. Kasi may bunga po ito. Mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At sinasabi pa nga sa ibang kasulatan, sila'y ministro, nagpapakunwaring ministro ni Kristo. Amen. Kita nyo ngayon, may mga ministro, makinig kayo mabuti, may mga ministro, pinaglalaban nila yung sarili nila, pumapatay sila. Nakikipaglaban ba tayo sa laman at dugo? Ang pakikipaglaban natin na spiritual warfare. Sa'yo po yan, sa akin. Personal po ang warfare. Amen. Sarili warfare po yan. Kaya ang kalaban mo, sarili mo eh. Lalabas at lalabas kung ano ka sa loob. Gagawa't gagawa ang tao kung anong nilalaman niya. Out of the abundance of the heart, you work from it. Gagawin mo. Sinabi kasi doon, absolute na salita ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Magwo-workout talaga kung ano nasa loob. Amen. Tatrabahuhin mo talaga yon pag kung anong laman ng loob. At ang sabi niya rito, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. To the point, marami silang tatangay. Infiltrating the church, pinapasok ang church. O kaya nagtatayo ng denomination na hindi naman talaga sila sinugo ng Panginoon, sinasabi nilang nila, sinusugo sila. Ang pala, napasubo lang. Kaya marami silang tatangayin na kaluluwa, manaloko.
Amen. And verse 14, ang sabi po dito, at hindi ka taka-taka, huwag na tayo magtaka. Kung napapasok tayo. Kasi talagang, ang gamit naman talaga nila ito di ba? Kaso nga lang, twisted, baluktot, at may pandaraya. At hindi nakatakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Pagpasok sa church, akala mo ay tupa. Di ba, Pastor? Si Jesus Christ ang turo. May anyo ng tupa. Pero siya pala ay maninilang gaya ng lobo. Asong gubat. Yan po yung ginagawa ng false prophet, false apostle, false teachers, false pastors. Maraming mga pastor ngayon bumabagsak. Bakit? Hindi talaga sila tinawag na pastor. Amen. Dapat makikita natin ito. Very sensitive ang salita ng Panginoon. Kung hindi tayo sensitive makinig sa mga aral ng apostol, hindi ng mga taong ito na parang apostol, ay madatangay tayo. Kaya binigyan tayo ng discernment spiritual discernment. Every Christian has a discernment. Spiritual discernment. Kaya mong himayin po yan. Kung hirap kayo, patulong kayo sa Panginoon. Ang Espiritu niya mag-guide sa inyo, sa atin. Kasi bakit? Talagang papasukin ng bawat churches. And verse 15, sabi niya po dito, mapupunta ito sa work. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakukunwaring mga waring ministro ng katwiran. Alam nyo ba, minsan nakikita natin ang tindig ng mga ministro sa ngayon, parang hindi madapuan ng langaw. Planchadong-planchado lahat. The attach case. Di po ba? May anyong katwiran, pero sabi ng Bible, tinanggihan ang kapangyarihan nito sa Timothy. Hello? Hello? May anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. Bakit kaya? Kasi ministro sila ng diablo Sinugo talaga sila. Infiltrating the church. Pinapasok talaga ang true church. Kaya be aware. Mag-ingat po tayo. Minsan tayo pa sumasadya sa mga YouTube na ibang aral. Ay ang tunay na aral lang naman sa Panginoon. Mag-ingat din po tayo kasi search. Kasi baka iba matagpuan nyo, kainin kayo na sistema nun. Ng pandaraya. At sabi niya rito, waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas, ang kaduluduluhan. Ang pinaka parang conclusion na sinasabi rito, ay yung kanilang mga gawa. Ano yon? Pangit na pamumuhay. Sinabi ko na po sa inyo dyan, tingnan niyo po ang pamumuhay ng ilan dyan. Ito makinig kayo mabuti, sinasabi di ba na ang Panginoon nagturo sa atin, love one another, di po ba? Pero nababaliktad. Love another one. Di po ba may mga pastor na ganyan, nangyayari sa buhay nila. Kasi bakit? Sila po ay false teacher, false pastor. Nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kasi kung ano siya, yun na yung lalabas. Ang totoong pastor o Christian, hindi po mapupunta sa masamang gawa. Nung una nadaya, pero hindi mauulit. Hello? Hello? Love one another, love another one. Binabaluktot ang salita ng, di mahal kita sa Panginoon, maya-maya sa kanya, sa akin ka na. Kawawa. Di po ba? Marami nadadaya. Kaya yung mga tunay Kristiyano, nakakita at nakasaksi sa ganung bagay, ano mangyayari? Nagdadoubt na ngayon, di ba? Ano ba ang totoo? Ano ba ang tunay na pananampalataya? Napunta pa ako dito.
sa tunay na pananampalataya. Kasi hindi ka dapat naghahanap ng pananampalataya kasi niriregalo ng Diyos yung pananampalataya. Amen. Hindi ka madadaya kasi bakit? Yung true faith, yung genuine faith ay nasa sa'yo, iniregalo. Para yung tatanggapin mo salita na doon ka lalong kumapit, yung faith mo, mag-uugat hanggang sa tumubot, lumaki. Hanggang yung katawan nito ay mapuspos. Amen. Dito pinapakita na ang ginagawa ni Satan ay very deceiving. Nakapag-ano talaga to, nakapagtatangay po ito. Kaya pag nangyari po yan sa church, ano mangyayari? Wala na. Hindi na maghahari yung tunay na pagkakaisa. Magkakaroon na po siya ng ito, dinuktong ko po ito dividing the church. Siguro sa ano na to, December na ako, Pastor. Tutuloy ko to sa December. Madidivide ang church. Yun ang gusto niya. Para magkaroon ng sa pula, sa puti. Diba? Parang ganon. Sa meron, sa wala, sa nagsasabong. Diba? O kaya sa kara o krus. Yun yan. Kasi alam ko yung mga bagay na yan Kaya ginagamit ko yan para ma-distinguish natin kung ano ginagawa ni Satan sa church. Sometimes tayo natatangay dun Kaya nga sabi ni Pablo ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo, sabi ng ilan, mga sanggol nga kayo. Diba? Kasi bakit? May kampi-kampihan. Di po ba? Ang church walang kampi-kampihan. Ang genuine church, makinig kayo mabuti, nakakampi sa Panginoon sa kaliwanagan. Amen. Ano nagpapatunay? Love one another. Nag-iibigan. The foundation of the church is love. We are activated by faith and motivated by love. Can I hear amen? Kung tunay ang faith natin, nag-activate yan, ang lalabas po dyan, genuine love. Kasi ang Diyos na nagregalo niya sa atin. Amen po ba? Can I hear amen? So pag natin na susunod yung dividing the church at yung tempting to sin. Wow, ito, mabigat din to. May mga kasalanan na ibibigay siya para dayain ka doon. So tuloy po natin yan. So to God be all the glory. Nawa may natutunan po tayo. At yung mga wiles of the devils, sige po, palakpakan nyo si Lord. Kasi ang Bible, inilagay po ito ng Panginoon para makilala natin yung kalaban at yung kanyang pamamaraan. Yung trickery niya, yung kanyang wiles, maintindihan at malaman natin para one day hindi na tayo kayang dayain. Amen po ba? So pagpalain po tayo ng Panginoon, sa kanya po ang karangalan. Praise the Lord.